Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, tara na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Tiwala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay iabot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Lino sa serbisyo, Kapitolyo, pusong Batanggenyo. talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, may kwento ng pag-asa at pagbabago. At sa bawat stopover, serbisyong puso ang hatid namin sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, may dalang bagong pag-asa. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan niyo kami ngayong araw ng Biyernes para sa isa na namang makabuluhang talakayan na nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang palalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayan, magandang umaga Batangas! Ako po ang inyong lingkod, Tala Cabello. At ako naman po, si Almira Elaine Baler. Ayan, kasamang Almira, parang hindi kita narinig doon sa sabayan nating Biyaheng Kapitolyo. Medyo feeling ko yung mic na yun. Bakit kaya? Ayan, i-ask natin kay kasamang Marwin, no? Oo. Shout out naman sa'yo, kasama Marvin. Ayan, kasamang Almira, parang kailan lang nga ay nagsimula ang ating taon, tapos ngayon, halos kalahati na agad, ano? Parang nung January, mabagal siya eh. Yung parang feeling mo, 3 buwan na. Yes, 3 buwan na. 3 Tapos buwan na. ngayon namang April na. Ang bilis. Parang 2 weeks na lang ng 2 weeks, no? Biglang, ay, tag-init na, summer na. Yes. Parang isang iglap lang yung araw, linggo at buwan. Dati hinihintay pa natin yung bakasyon o yung mga espesyal na okasyon. Pero ngayon, bigla na lang silang dumarating at lumilipas. Feeling ko kasamantala ay dahil na rin sa dami ng ating mga ginagawa. Siyempre sa araw-araw natin sa trabaho, tama. hindi na natin namamalaya na, ay, ano na, Abril na. Parang kakabuwan lang ng Gusto puso. ko yung reaction mo. Sobrang taas ng energy. Parang buwan lang ng puso. Tapos ngayon, papunta na tayo sa inaabangan ng lahat. Yes. Ayun. At kapag nagiging abala nga tayo, syempre nakakalimutan natin na bumibilis na ang takbo ng oras. Isang parang umaga, tapos biglang, ay, gabi na ulit. Parang kakagising mo pa lang, pauwi ka na ulit. Parang ganon. Ganon Yan, kabilis. sinabi mo nga yung parang tag-init na nga ngayon. Alam mo ba, ikukwento ko lamang. Lumabas ako nung Sunday. Tapos sobrang init na nun. Parang 7 pa lang naman siya. 7 to 8. AM? Oo, AM. Tapos paglabas ko, pagkalabas ko, hati na agad yung kulay ko. So alam mo na summer nga yung feeling na. Kasi ang itim ko na agad talaga. Tapos parang nung pauna pa lang ng taon, medyo talagang puro mga naka-sweater. Yeah. Yes, parang feeling Mamimiss nasa ko ibang yun. bansa. Tapos bilang ngayon, na-turn off na yung aircon. Bigla na lang, hala, kailangan na ulit magbalot. Parang balot, tataas na naman yung kuryente Oo, natin. magpayong. Talaga namang ang mga bills, ayan na. Mararamdaman na naman. Yes, and speaking nga kasamang Almira ng pagbilis ng takbo ng oras, ay ito na nga po at naririto na naman yung tag-init. Kaya nga nasaban natin, ramdam na nga po yung init ng panahon at kasabay nito yung saya, sigla at yung makulay na karanasan ng summer vacation. Favorite mo din ba ang summer kasamang Almira? Oo, summer ang inaabang-abangan ko talaga. Sa lahat? Simula bata. Siyempre, dalawa lang naman yun. Oo. Summer, tapos Christmas. Oo.
nagtaglamig. Pero Kaya- summer talaga. yes. Kasi simula bata, talagang mapunta kami sa beach ng aking family. Kaya talagang inaabang, kailan tayo mag-beach? Oo, kasi more on bundok talaga ako. Oo, Pag parang ano. napag-usapan natin. Oo, yan. napag-usapan natin. Mas more on beach ka, tapos ako bundok. Yung inaabangan ko sa summer. Kasi nga pag tag-ulan, hindi ka talaga makakaakyat ng bundok, Bundok, eh. oo. Same din naman nga ng ng summer. So yan, kaya nga po oras na naman para ilabas ang plano pagbi-beach trip, outing, road trip man yan o simpleng staycation kasama yung pamilya at barkada. Para hindi lang sa GC natin, hindi lang natin Dinodrawing. Ilabas naman Dapat natin. kinukulayan na po natin itong mga planong ito. Oo, sana hindi i-AI, no, Oo. yung bakasyon. Hindi, tama ka, no? Minsan ipinopost na lang for AI ngayon yung mga, okay, at Laia Beach. Yes, at kung usapang destination nga, syempre hindi yan papahuli ang lalawigan ng Batangas. Ayan na nga tayo. At tara na nga po at tuklasin natin ang ganda ng Batangas ngayon tag-init mula po sa ating mapuputing buhangin at malinaw na karagatan. Dito po sa ating mga bayan, sa Nasugbu, sa Calatagan, sa Lian. Ayan po ay ilan lamang po sa mga beaches na pwede nyo pong Yes, kasi puntahan. parang feeling ko lang napaka-underrated ng Batangas. Hindi masyadong maingay yung beaches dito sa Batangas, except nga yun sa mga normal na pinupuntahan na San Oo. Juan. Pero ang dami pa nating beach na magagandang puntahan and syempre, sobrang importante yung mga sports, yung mga water sports. Ang activities. dami nating water activities dito sa Batangas na hindi Totoo. naman masyadong maingay at hindi nila alam. Pero, masarap puntahan. Katulad nga dyan ng wakeboarding, Wakeboarding, oo. windsurfing. Tapos meron din tayong, meron tayong snorkeling, meron tayong diving na ang linis at ang linaw ng mga dagat. Ang ganda kasi madami kayong madidiscover sa ilalim ng dagat. At ayun nga, speaking of, hanggang world-class diving Tama. spots sa Anilao at Mabini, siguradong sulit ang bawat sandali ng mga pupunta dito sa Batangas. At hindi lang syempre dagat, ay maipagmalaki din natin ang ating mga bundok, katulad na nga lang ng Mount Gulugod Baboy at ng Mount Tatulaw. Diyan sa Gulugod Baboy, pwedeng chill lang eh. Chill na. Actually, sa Mount Gulugod Baboy, parang yun yung pupuntahan mo kung gusto mo magmuni-muni. Oo. Yung pwede ka kasi mag-camp sa Gulugod. Tapos, normally doon nagsisimula yung deep talks natin. Oo, sipping Oo, coffee. tambay lang, Oo, pero oo. masaya. Oo, tas kung adventure talaga, magbatulaw naman. Sabi nga, parang ang dami kong nakikita sa social media na pag umaakit ng Batulaw, tapos yung music, parang sobrang upbeat lagi. Kasi nakakatakot Intense. daw. Pero, from my experience kasi, nung umakyat ako ng Batulaw, Okay naman. hindi. Oo. Hindi siya nakakatakot. Actually, for beginner talaga din naman siya. And, makwento ko lang din, ang dami kong nakikita at unti-unti sumisikat yung Mount Batulaw nga dahil sa social media. Oo. At ang dami kong nakikita ng mga artista na umaakyat. Kaya Totoo, nakakatuwa din. nakakatuwa. Parang, ayoko na magbagay. Parang one way siya para Oo. i-support din yung Batangas. Which is, mas trending nga talaga ngayon ang Mount Tatulaw dahil lang din siguro nung akala nila is mahirap dahil nung nakasalubid nakahawak, which is hindi naman for adrenaline junkies. Talagang ma-excite sila sa pag-akyat nito. At bukod nga dyan, ay syempre, kung gusto nyo naman chill lang, ay meron din po tayo dyan. Ang perfect na perfect din po ang ating mga farm resorts, katulad na nga lang ng sa Lipa, sa Tanawan, at sa Santo Tomas. Ayan, pwede naman Yun. mga chill, cafe, ganyan. And aside from places nga, maganda din talaga yung mga activities dito sa Batangas. Like sa Lago de Oro, di ba ang daming activities doon na pwede. May zipline, meron din yung parang wall climbing, di ba? Sa Laia, Sa Laia, ayun. Adventure Park. Sa Lago Oo. pala yung wakeboarding. Oo. Tama. Sa Laia Adventure Park. Meron din doon, yung swing na parang ka ng Yes, parang giant pa 90 swing. degrees na. Tapos biglang bibitawan. Na-experience ko yun doon. Tapos bukod doon, meron din ATV. tayong ATV. Tama, Kaya ayan. all in one. Ayan, pero syempre kasamang Almira, habang tayo'y nagsasaya, huwag po nating kalimutan yung mga paalala katulad po ng pag-inom ng tubig, coming from me, na parang isang baso lang ako, per day. Yan, isang baso lang. Pero, wag niyo po akong tutularan. Kaya, ngayong summer po, kasi uso na naman, syempre, hindi naman uso, pero
Mararamdaman eh. Oo. madalas na naman yung mga heat stroke natin. Kasi lalo ngayon, parang umaabot tayo minsan sa 34. Nag-check ako, Degrees. parang 32 or 34 degree yan. At saka Masyado hindi na siyang natin mainit. masasabi din kung kailan natin ito mararamdaman. Kaya mas maganda na uminom po tayo ng uminom ng tubig na tamang temperature lang. Kasi pag too much na malamig naman, doon naman tayo makaka-trigger din ng, hindi ko po kasi, I can't say. Ano I yan? can't say for myself. Pero, Anong matitrigger mo? parang kasi may matitrigger sa, hindi ko alam kung may sa vein, ganon. In na short, uminom makakaano na ng po heat tayo stroke. ng Oo. tubig this summer, Tapos, ayan, syempre, para maiwasan na din natin yung dehydration. And syempre, magsuot tayo ng mga preskong damit. Yung paggamit din ng sunscreen, ayan, number one ko Number yung one. maiipayo talaga sa ating mga Yes. viewers, no? Totoo. Yung paggamit ng sunscreen na merong SPF 50++++. Lahat ng Importante plus yung po. plus. So, yung iba nga nagsa-sunblock na din. Mm. Diretso sunblock na eh. Doble. Okay lang din. Or magsuot ng mga hat o mga payong para doble tayo sa protection. Yes. And syempre, para naman nga po sa mga babiyahe, siguraduhin pong maayos yung sasakyan bago tayo bumiyahe. Check po natin yung gulong natin, yung makina natin, may tubig po ba, sapat po ba yung langis, kailangan na po bang i-change oil. Oo. Para sure po tayo na wala po magiging problema sa ating pagbiyahe. At syempre, importante din po yung pag-seatbelt natin. Sumunod po tayo sa batas trapiko at iwasan po yung pagmamaneho kung pagod o puyat. Kung pagod o puyat, pwede po tayong May tumigil. stopover, Opo. oo. May Tas mga doon layover matulog. naman. Mm-mm. Kasi mas delikado yung naranasan ko yun, yung sobrang pagod ka sa biyahe habang nagda-drive, na nakakatulog ka na or napapapikit-pikit ka na. So, mas okay na lang nga po na tumabi tayo. And kung lalangoy man po tayo, tiyakin pong ligtas ang lugar at bantayan po yung mga bata sa lahat po ng oras. Syempre yung mga gamit na din natin para safe po tayo at wala po tayong iniisip. Ayun. At bilang tayo nga po ay mga turista, Yes. kailangan po nating maging responsable. Siyempre, iwasan po natin ang pagtatapon ng mga basura kung saan-saan at pangalagaan po natin ang ating kalikasan. Kapag po tayo ay kakain, siyempre, nagkakasayahan. Mm-mm. Afterwards po, di magkasayahan din po tayo maglinis. Ano po? Yes. Tandaan po natin, ang ganda ng Batangas ay atin pong lahat. Sa atin po itong lahat. At ito po ay patuloy na magiging maganda kung ito po ay ating aalagaan. Sa bawat hampas po ng alon, sa bawat simoy ng hangin, at sa bawat ngiti ng mga Batanggenyo, mararamdaman po talaga natin ang tunay na diwa ng tag-init, ang pagiging masaya at puno ang ating buhay. At bukod nga po sa mga pasyalan sa ating lalawigan, atin ding binibigyan po ng pansin at halaga ang ating mga tourism workers, syempre, na patuloy nagbibigay ng serbisyo at dedikasyon. Syempre, makikita po natin sila pagpunta po dito sa Batangas na nagsaserve po sa inyo ng maingiti, ay maging ano po tayo, ano tawag ito? Ano yan kasamang Almira? Hinahanap ko siya. Yung tayo po ay, kumbaga ay, hindi ko siya mahanap. Ask for help. Yon, appreciative. Ayun. Appreciative po sa ating pong mga tourism workers. At maging mabait din po tayo sa kanila. Siyempre po, pare-pareho po tayong nagtatrabaho para sa ating po mga pamipamilya. At paalalahanan po na tayo po ay maging mabuti sa kanila. Tama. At nagsusumikap po sila, syempre, para sa kanilang mga pamilya, sa kanila pong pang-araw-araw na buhay. Para masiguro po na maginhawa at kasaya-saya ang inyo pong karanasan ng bawat bisita at nagaambag po ng pagpapaunlad sa industriya ng turismo. Yes, dahil po ang kanilang kasipagan, malasakit at pagiging maasikaso ay nagiging dahilan kung bakit patuloy po na hinahangaan at minamahal ang ating lalawigan bilang destinasyon ng mga turista. At sa bawat ngiti at tulong na kanilang binibigay, kitang-kita po ang puso at pagmamahal nila sa Batangas. At siyang nagbibigay buhay sa turismo na iniwan po o nag-iiwan ng di malilimutang alaala sa bawat dumadalaw. At ito nga, kasamang Almira, kasama tayo sa whole process nito ng summer campaign natin. And nung mga nakaraang linggo nga, nag-launch na tayo ng ating All Here, So So Near Near summer campaign para nga
nga po sa ating summer this 2026. And yun yung all here so near natin, ang ibig sabihin nga po natin dito is yung Batangas nandito na lahat. Yes. Malapit lang, accessible, nandito na lahat. So, parang invitation to everyone na pumunta po tayo sa Batangas dahil again po, ito pong ating turismo ay hindi lang para po sa mga places natin, pero nakakapagbigay po ito ng buhay at trabaho para sa ating mga tourism workers. At dahil nga dyan, ito po, panoorin natin ang All Here So Near Summer Campaign video. Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Umubulong ang hanging amihan at huni ng ibon. Dumudulog at tinatawag na tayo ng bundok. Dahil po sa turismo ng Mabini, Batangas, malaking dulot ang naibigay sa akin. Nagbago po ng unti-unti ang araw-araw namin pangangailangan. Malaking tulong po ito sa aking pamilya, lalong-lalo na sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Tumakas na tayo, palayo sa maraming tao. Tumiwalay at magtago sa maingay at malabong mundo. Bumubulong ang hanging habagat at hampas ng alon. Dumudulog at niyayakag na tayo ng karagatan. I choose this industry to break boundaries and to break the stigma about us. I am here to show people that we are capable, skilled, and we're also professional. Natutuwa kami kapag nakikita namin na ginagamit nila, sinusuot nila yung mga produktong binibili nila dito at lalo pa kami nai-inspired na pagbutiin at pagandahin ang aming mga produkto. Nananabik ang puso kong masilayan ng takip silim. Nauuhaw ang kaluluwang makita ang bukang liwayway. Kung matikman nila yung kaping barako, siyempre mag-stick sa mind nila na yung kaping natikman ko na masarap na matapang ay galing sa Batangas. Kahit yung mga taga-ibang lugar, sana ma-forward nila palagi na makainom sila ng kapeng barako. Bilang apo po ni nanay, sobrang proud po ako kasi sa edad niya pong to, unti-unti siyang nakikilala. Yung pangalan po ng nanay, kumakasat. Kahit nga po sa ibang bansa nakarating na rin eh. Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Bumubulong ang kagubatan, lagasgas ng ilog. Dumudulog at hinahanap na tayo ng kalikasan. Talino at puso. Ayan, kasamang Almira at napanood nga natin ang ating All Here So Near Summer Campaign this 2026. At paano ba? Nakakataba ng puso. Sobra. Kahit parang mga end time ko na siya napanood, 10 na ata, na paulit-ulit, hindi pa rin nakakasawang panoodin. Totoo. Ramdam na ramdam mo yung pagka-proud na Yes. after everything na ating
nakita kasi natin yung process. Yun kasi yun nakita natin yung process behind yung sa summer campaign natin. Kaya ramdam na ramdam mo na, wow, nakaka-proud. Nakaka-proud maging Batanggenyo. Nakaka-proud Tama. pumunta. Na taga dito tayo para makita nila yung summer campaign natin ng ganun kaganda. Grabe. Tsaka, nung una, tinitingnan ko kasi siya din as, yun nga, yun yung sabi As ni- viewer. Oh, as viewer. As viewer na parang kahit hindi ako taga Batangas, parang ang sarap pumunta ng Batangas kasi lahat nandoon na. Tama. Tapos yung mga tao, ganun kaganda din yung mga storya. Kaya parang, tara na guys. Tara na sa Batangas. Tsaka sobrang kakaiba ng summer campaign na to kasi hindi lang siya about places sa Batangas. Kasi alam naman natin maganda yung Batangas. Alam natin na ang Batangas nandun na lahat. Yes, but what from more? beaches, from bundok nga na sinabi natin. Activities, Tapos lahat. activities, lahat nandito na sa Batangas. Pero the real reason behind Batangas, why Batangas is so beautiful is because it's of its people, di ba? Yes. Yung mga tao, yung mga tourism workers natin na nagtatrabaho, yung mga pusong yun yung bumubuo kung bakit maganda yung Batangas. Kung Yeah. bakit babalikan mo yung Batangas. Dahil kasama ka sa kwento nila, kasama ka sa journey nila. Yeah, at saka yung ating mga na-feature, ilan lang yan. Ilan lang yan. Ang dami pa nating pwedeng makilala na tao dito sa Batangas. Mga Batanggenyo na sobrang nakakaantig ng kanilang mga kasi kwento. lagi nilang sinasabi pag mga Batanggenyo daw, 'di ba, parang matatapang, Tapang, oo. mawala na yung yaman, wag Wala lang yung yung yabang. yabang. Pero at the same time naman, we Batanggenyos, we are very accommodating also. sobra. And hindi yun mawawala sa atin sa pagiging Pilipino, sa pagiging Batanggenyo. Kaya parang nagiging misconception na nga yung matapang yung mga yung mga Batanggenyo. Oo. Kasi ang totoo, sobrang laki ng puso nila Oo. para i-welcome yung mga turista na pumupunta dito at kung bakit nga bumabalik-balik sila dito. At feeling ko, facade lang talaga yon Yes. yung pagiging matapang. Dahil lang na may misconception lang. Dahil lang ang tono natin is very, Parang galit. Oo, galit. Pero in reality, malalambing, mababait, welcoming, lahat. More galit like pasigaw kasi tayo Oo. magsalita. Kasi diba? excited ka. lang tayo. Oo. And yun yung mararamdaman mo pag pumunta ka sa Batangas, yung excitement na meron pala sa Batangas na ganito na hindi natin pinupuntahan pero ang lapit lang. Mga 2 hours away lang to from Manila, 1 hour and 30 minutes from Alabang. So, ang accessible niya sa lahat and pupuntahan mo na lang. Pag pumunta ka dito, doon mo malalaman na all here, so near. Tama. At yan nga, ang ating summer campaign, yan ay simula pa lamang. Simula pa lamang. At sa mga susunod na linggo, ay may mga ipapakita pa tayo na mga episodes kung saan makikita nila ang ating mga feature na tourism workers dito sa lalawigan ng Batangas. Ayun. At para nga po ating tunghayan ang ating unang featurette, panoodin po natin ang episode 1, ang Tuktok ng Pangarap. Habang umaahon ako, yung mga problema, laging dala-dala ko. Pero pag narito ako, siyempre nawawala. Bago po ako naging trail guide, ako po ay sumabak muna sa mga pangkaraniwang paghahanap buhay gaya po ng pagkukopras, pagkukuha ng mga bunga ng mga halaman gaya ng abukado. So sinapit po, medyo po mahirap kasi bago po maging pera, kailangan po muna ng lakas para matapos yung mga gawain gaya ng paghahakot ng mga niyog. Dito pa po kinukuha sa daan, dadalhin pa po sa kalsada para maibiyahe. Noon pa ho, mano-mano ang ginagamit namin kasi wala pa pong jeep. Madalang pa po ang sasakyan. Noon po ang pangarap ko talaga makatapos, kaya lang hindi po natuloy kasi nagkasunod-sunod po, namatay yung ina ko, namatay yung tatay ko. Siyempre nawala po ang pansuporta, nawala po ako sa pagpapasok kasi nawala po yung scholarship ko sa Batangas kasi napabayaan ko dahil nung matinding pagkamatay ng magulang ko. Sunod-sunod po kasi sila ang pagitan ng 4 na buwan. Opo. Kaya medyo nawala po ako sa focus kasi dinibdib ko masyado yung pagkamatay ng magulang ko.
Doon pong una, may pumunta pong isang grupo na hindi po alaman ang daan. Ayun po yung grupo nila ng, kumbaga private citizen lang, kumbaga trip lang nilang umakyat. Siyempre, inihatid ko po yun. Kumbaga grupo sila ng mga 5 tao hanggang dito. Tapos nun, napakilala ko po itong bundok. Hindi noon po ito talaga, wala pang pangalan. Ang talagang tunay na pangalan po nito, Mount Pinagbanderahan. Nung nagtagal po, nung naihatid ko sila, hindi ko naman po alaman na pinakilala nila ako sa turismo sa Facebook. Hanggang sa dumami po yung aking mga bisita, mga kumokontak. May malalaking grupo gaya ng mga Dahon Palay, yung BMC. Ayan, mag-umpisa na akong pumasok ang mga turista. Nung medyo may oras din po na mahina kasi kumbaga ang kalaban po namin dito panahon. Pag panahon po ng tag-ulan, simula po May to August, medyo madalang po ang turista kasi hindi po sila umaakyat ng maulan kasi maputik. Ang unang hindi ko po malilimutan nun kasi kumbaga unang guide ko po, nakahawak agad ako ng pera na 1,000 binayad nila sa akin. Kasi nung panahon yun, malaking bagay na po sa akin yun kasi hindi ko po mapigilan eh. Malaking bagay po talaga sa akin yun kasi sa laki ng perang binigay nila sa akin, pinagpasalamat ko yun kasi yung panahon yun, hindi ko kikitain agad yun ng bigla. Opo. Kaya nun, nagpasalamat din ako sa kanila dahil simula nun, dumami na ang bisita ko. Binire-refer nila ako sa ibang grupo. Kaya pag dumarating sila, kumbaga malaki ang pasasalamat na sinusukli ko sa kanila. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makikilala sa ganitong serbisyo. Malaki ang utang na loob ko sa grupong yun. Actually, sila po ang tumulong sa akin na maggawa ng page kasi wala naman po ako panahon ng cellphone, wala akong laptop. Sila po ang gumagawa ng page ko kasi sila po ang may computer at saka may cellphone. Sa ngayon, sila nga po ang tumutulong pa sa akin eh. Sila po ang nagbigay sa akin ng cellphone. Sila ang nagpo-provide sa amin pag minsan pag wala ako. Opo. Dahil po dito nakakasustento po sa anak ko sa pagpapasok. Nabibigyan ko po ng kaunting pangangailangan ng pamilya ko. Pangarap ko po talaga, mapatapos ko yung anak ko. Ang hirap ng buhay kasi sa ganitong pagkakataon, so walang pumasok na turista, walang income. Lahat kami apektado, lalo na yung anak kong maliit. Malaking bagay ho sa bawat isa sa mamamayan ng Mabini ang turismo. Lalong-lalo na po sa akin kasi pag may nabisita ako, may income po ako, may pang-supply po ako sa anak ko. Ako po si Globert Sapunto, residente ng Barangay Ligaya, Mabini, Batangas. Ako po ay isang head guide at sometimes trail guide nang dahil po sa turismo ng Mabini, Batangas. Malaking dulot ang naibigay sa akin. Nagbago po ng unti-unti ang araw-araw namin pangangailangan. Malaking tulong po ito sa aking pamilya, lalong-lalo na sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Talino at puso. Ayan at natunghayan nga po natin ang kwento ni Kuya Globert Sapunto, ang atin pong head guide ng Mount Gulugod, Baboy. Kasamang Almira. Eto na naman tayo, no? Nakakaantig talaga ng damdamin pag napapanood ko yung kwento ni Kuya Globert kasi kita mo kung gaano siya ka-humble at kung gaano siya hinubog ng buhay. Kasi sa mga napagdaanan niya, kung tutuusin, parang ang hirap na bumangon. Parang ang hirap na pagpatuloy yung buhay. Pero dahil sa pamilya niya, patuloy siyang lumalaban, patuloy siyang umaakyat ng bundok, at patuloy siya nag-guide para po sa ating mga turista. Oo, at syempre ang laki ding tulong sa kanya na may mga tao na tumulong na yun magawa ng page, na from that experience na kanilang na sinamahan lang sila ni Kuya Globert sa pag-akyat ng bundok ay naantig niya ang damdamin ng mga taong ito. At
in return, binalik nila yung Yes. yung serbisyo Parang for naging him. dagdag Oo. income din kay Kuya Globert na naging head guide siya. Tapos, very thankful din tayo sa grupong yun nga. Kasi kung wala sila, hindi makakapagsimula si Kuya Globert kung paano nga mag-guide. And, yun nga, parang for me lang, Kuya Globert, kahanga-hanga no? Totoo. Tapos, isa pa sa tumatak sa akin, yung sinabi niya na parang 1,000 Libo. daw, yung una niyang natanggap doon sa kanyang pagte-trail guide na unang beses pa lamang yon. And hindi daw niya yun kikitain ng isang araw lamang or hindi niya yun kikitain ng bigla lang. Which is, pinapakita lang dito kung gaano ka-importante yung turismo sa Batangas. Kasi gumagalaw din lahat di ba? From, yun nga, tourism workers, tapos meron tayong mga tricycle drivers na tutulungan din kapag may turismo, mga resorts natin, mga hoteliers natin. And doon napapakita kung gaano kahalaga yung turismo ng Batangas. And ito nga po ay simula pa lamang ng ating episode 1 nga po or ng ating episodic series dito nga sa ginawa nating All Here So Near Summer Campaign. Dahil bukod kay Kuya Globert sa punto ay mapapanood po natin lahat po ng na-feature sa summer campaign video po ngayon. And ang atin nga pong episode 2 ay mapapanood na sa Saturday. Magkakaroon po tayo ng teaser sa Friday, so abangan po natin yan. And episode po natin is going to be launched on Saturday. Ayan. Saturday. Ayan. At abangan po natin yan, mga kabiyahe. Kasi talaga namang, palalim ng palalim ang ating mga storya na ibabahagi sa ating episodic series. And yan, bukod nga dyan, syempre, summer na. So, madami na tayong bookings. And, parang nababalita natin, dumadami na din nga po yung mga scams dito sa Batangas. Especially sa San Juan o sa Lian. Sa pagkakaalam ko, madami na pong nangyayaring scam. So, mas mabuti po na para maiwasan ito, meron po kaming ipapakita na QR code na makikita niyo po ngayon sa ating screen. At doon nga po makikita nyo, pag in-scan nyo po ito, makikita nyo ang atin pong PTCAO directory kung saan nandoon po lahat ng mga registered na resorts natin Tourism or hotels. establishments. Yes, tourism establishments natin para po maiwasan natin yung scams. Opo. At dyan nga po sa ating pong QR na makikita po ninyo, pag skinan ninyo ang ating pong exact location po and address ng resort, hotel or attraction po ang inyong hinahanap. Meron po dyan sa ating pong link. Makikita nyo din po kung anong establishment po yun. Pwede po ninyong i-search. And sa atin pong, if magbubook po kayo, makikita nyo po ang registration status nyo kung confirmed po ba itong inyong booking dun sa resort na ito or sa hotel na ito. At syempre po, nandyan din po ang ating direct contact information doon po sa ating mga pupuntahan. Yes, and iwasan nga din po natin yung mga sketchy na middleman or yung sinasabi na agent daw. Para po sa mga kumpletong listahan at iba pang mga inquiries, bumisita lamang din po tayo sa official Facebook page ng Batangas Tourism and Cultural Affairs Office. Ayan, maging wise po tayo sa pagbubuk ngayong pong tag-init. At para po ang ating tanging iniisip na lamang po ay kung anong post ang ating gagawin sa inyong mga summer photos. Anong post mo? very oldie ako dyan. P-sign. Millennial post na daw yan. May bago na kasing Millennial. post yung Gen Oo. Z. Ano nga yun? Yung pout lang. Dyan, oo. Ayan, para sa safe travels. Para naman ang iisipin nyo naman nga lang is kung paano maging ligtas at maging masaya ang ating mga vacation. Ayan, again, huwag niyo pong kakalimutan bisitahin ng Batangas PIO para nga po sa susunod na episode ng ating summer campaign video. Sa episode nga natin, nakilala natin si Kuya Globert sa punto at sa episode 2 po, which is sa ilalim ng alon, makikilala naman po natin si Ma'am Marvic, ang ating pong Ayan. scuba diver. Ayan, excited din ako kay Ma'am Marivic kasi ang Yes. ganda din ng story niya eh. Very empowering. Oh, yan na. Very Ang ating empowering and empowering. very inspiring din Inspiring. talaga. Oo.
At dito na nga po nagtatapos ang ating pagbiyahe ngayong araw sa ating mga katiwala. Kung nais niyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari niyo po itong balikan sa aming Facebook page sa Batangas PIO. I-like at i-follow na rin po ang aming official social media accounts para po sa iba pang updates. Subaybayan at magkarinigan muli tayo next week para po sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre, hindi din po natin makakalimutan ng ating technical team na kasama natin bumiyahe ngayong araw at sa inyo na aming manonood na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Sa ngalan po ni Kuya Jonathan Makaraigan, ni kasamang Jane Elormo Ilagan at sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng Pamahalaang Palalawigan ng Batangas, ito po si Tala Cabello. Ng isang pamahalang may talino sa serbisyo, puso sa tao at lahat para sa Batangenyo. Ito naman po si Almira Elaine Baler. Ayan, magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, nakibisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, talino sa serbisyo.